sa ating Christmas special episode ay ito pong naging pahayag the other day ni Speaker Martin Romualdez na kanyang pinagbibigyang diin at ginagawa niya ng matuwid o justification. Ito pong naging asal sanggano at parang matun at hudlom ng mga membro o mga pamunuan ng Tuwad Committee nila, lalo na po sa kanilang lantaran at sistematikong pang-aabuso sa mga karapatan at mga fundamental na garantiya sa konstitusyon, sa mga Bill of Rights o mga fundamental na karapatan ng ating mga resource persons. Kaya bibigyan natin po ng diin ang ganitong pahayag ng pangungonsinte. Hindi lamang pagtotolerate, kundi pag-i-encourage pa ni Speaker Martin Romualdez na itong ginagawa ni Boy Contempt, Boy Tapang-Tapangan na tinatawag natin dito sa ating channel na si Calderong NPA at Boy Hudlom na rin si Paduano at mga kasabwat niya ay marapat lamang dapat itong gawin sapagkat nagsisilbi daw na Truth Commission ang ginagawa nila sa Tuwad Committee. Wow! Hanep sa illusion of grandeur and illusion of self-righteousness sila Martin Tambaloslos. Ayos So pag-uusapan natin yan. Pero bago niyan ay may dumaan po sa wall ko sa aking pag-scan over ng aking Facebook bago po yung pagtalakay natin dito sa iskandaloso at nakakaantig sa sense of rationality na uri ng pahayag ni Speaker Martin Tambaloslos Romualdez na kinokonsinti at ini-encourage pa niya ang ginagawang paglalapastangan at pang-aabuso nila Boy Contempt, Boy Tapang-Tapangan, NPA Caldero, Boy Hudlom Paduano at mga kasabwat nila sa mga pang-aabuso nila sa karapatan ng ating mga resource persons. And by the way, habang nag-uusap po tayo ngayon, nakakulong pa rin po at nahiwalay sa kanyang mga mahal sa buhay at sa kanyang pamilya si Colonel Grijaldo. Sapagkat siya po ay illegally detained pa rin sa loob po ng House of Representatives. Bakit ko po sinasabi, mga kababayan, na napapansin ko po na mahalaga po itong binanggit na post ni Philippine Marines Retired Major General Orlando De Leon. Kung hindi po ako nagkakamali, Ma'am Risa J, nakita rin kita, nandyan ka, from Japan team. Siya ay member ng class 1982 sa Philippine Military Academy. Isa po itong respetado na senior retired military general sa Armed Forces of the Philippines. Itong si retired Major General Orlando De Leon. At sa aking naobserbahan po, mga kababayan, anyway, puntahan ko po itong si retired Major General Orlando De Leon sa kanyang binabanggit. Una po, binanggit niya kung police pa ba po ito. Itong si General Jean Fajardo na promote na bilang general mula sa pagiging retired colonel. Sa pagiging colonel niya, nadidistract tuloy ako sa ingay ng aso sa paligid ko. Anyway, ang binabanggit po ni Major General, retired Philippine Marines General Orlando De Leon ay itong si Jean Fajardo ay kanyang binibigyang matuwid ang naging pahayag po ni Police General, PNP Chief Marbil, na hindi po lahat ng gumagamit daw ng droga ay mga itatrato natin na mga lumalabag sa batas o mga adik at kriminal. Kaya dapat po mayroon daw tayong humanitarian consideration dito sa mga gumagamit daw ng droga, lalo na kapag panggabi daw sila na nagdo-duty, mga security guard, mga call centers, o kahit mga police at army o mga sundalo. Hindi daw automatic na itrato sila na lumalabag sa batas. Nagulat ako sa tinitingnan ko po sa Facebook post, piniplay ko sa TikTok ang nakaraang pahayag na ito ni Police General Marbil at binibigyan pang matuwid ng isang abogada na tagapagsalita ng PNP na si General Fajardo. Dati po siyang colonel lang.
nung pumasok siya dyan sa Philippine Information or sa Philippine National Police Information Unit. Ngayon siya po ay isa ng general. At sinasabi niya na dapat daw tingnan natin sa dimension ng social problem and economic problem ang mga gumagamit ng droga. At hindi daw dapat ito tratuhin na isang law enforcement issue. Wow! Kaya nagtanong si Major General Retired Philippine Marines Orlando Dillon kung police pa po ba ito. Parang sinasabi na kasi nila General Fajardo, yung PNP spokesperson, at ni General Marbil na okay lang gumamit ng droga basta i-justify mo na ikaw ay nagpupuyat bilang security guard. Ikaw ay nagpupuyat bilang call center agent at ikaw ay nagpupuyat bilang tricycle driver. At hindi ka na pwedeng ipailalim sa law enforcement operations. At ikaw daw dapat ay tratuhin na pasyente or biktima. Wow! Para lamang ipakita na mayroon silang konteksto na ginagamit daw ang humanitarian consideration at human dimension approach sa problema sa illegal na droga. Na hindi nila maampat-ampat sa pagkatanumbalik muli. Mali po yun. Parang sinasabi na rin po nila yung baluktot na kanilang pag-iisip na ito ng Philippine National Police Leadership na ngayon ay kumakalat muli sa social media na okay lang mang-hold up, okay lang mag-bank robbery, ang justification mo dahil nagugutom ang pamilya mo at wala kang may pakain sa kanila kaya hindi ka nagbabalak na gumawa ng masama. Ikaw ay nang hold up lamang para may pakain sa kanila. Ganun pong ibig sabihin ng lohika na baluktot ni General Marbil at ni General Fajardo, ni ang kanilang spokesperson na abogada pa naman. Ang sabi niya ay hindi po lahat ng gumagamit ng droga ay titingnan natin sa konteksto ng law enforcement. Problema din po yan sa social and economic dimension. Bagamat totoo yon, pero mali ang kanilang reasoning at baluktot ang kanilang line of thinking to justify yung kanilang totoong hangarin na ipakita na hindi makatao ang naging war on drugs ni Pangulong Duterte at naging marahas at madugo iyon. At mayroong aspeto at proseso na pwede palang maging makatao. Pero ang kanilang ginamit na lohika ay baluktot, skewed, illogical, and crook na uri ng reasoning at wala sa hulog. Bakit? Sapagkat ano pa man po ang maging justification mo sa paglabag sa mga batas, iyan po ay paglabag pa rin sa batas. Kahit sabihin mo na nagugutom ang anak mo, nagugutom ang iyong pamilya, kaya ka nang hold up, kaya ka nakapatay ng taxi driver, kaya ka pumasok sa bangko, nag-bank robbery ka, o kaya nang kidnap ka dahil gusto mo lamang may pakain sa pamilya mo at may bibigay kang pag-aaral at pangbayad tuition sa anak mo. Hindi lahat ng kriminal, ganun na rin pong gagawin nila at magiging line of reasoning. Chip, pasensya na po hindi mo ako pwedeng hulihin sapagkat hindi pa ako lumabag sa batas sa kagustuhan ko. Ako po ay gumawa ng pang-hold up sa bangko, ako po ay gumawa ng pagpatay, nag-akyat bahay po ako, nakapatay po ako ng may-ari ng bahay sapagkat ayaw nilang ibigay ang kanilang pera at mga kagamitan na gusto ko lang naman ay may pagbili ko yon para may pang-tuition ng anak ko at may pangpagamot sa ospital. Di kung lahat ng ganun ang magiging reasoning na yan ay may social and economic dimension, lahat ng krimen pala ay exempted sa law enforcement. Yun bang ibig mong sabihin, Attorney General Jean Fajardo? Yan bang gusto nyong ipahiwatig sa droga? Just because you want to attack the integrity of the program on war on drugs of former President Rodrigo Duterte, na hindi makatao yon ay isang malaking grand enterprise ng mga kriminal at isang conspiratorial program to commit crimes. Yung war on drugs na yon, gusto nyong palabasin na kayo ay makatao by saying na hindi lahat ng dimension at aspeto ng drug war problem o ng drug problem sa Pilipinas ay law enforcement lamang ang tinitingnan. While that may be correct on one aspect, but the logic and the line of reasoning that you are using is crooked and distorted. Kaya mali. Klaro? Ang mali ay mali. Ang krimen ay krimen. Kaya nga may batas. Kaya nga may Anti-Dangerous Drugs Act tayo na mga paglabag at mayroon tayong illegal drugs problem dahil nga may batas na nilalabag. Si Saldico ba kaliwa yan? Hindi po. Pero siya po ay lumilinya din sa mga CPP, NPA, NDF
for the purposes of business retention sa Bicol. Pero hindi po siya CPP, NPA, NDF. So ibalik ko lang po doon sa discussion na yun na very dangerous po at nakakabahala ang ganong line of thoughts at ang ganong reasoning sa pamunuan ng Philippine National Police na i-justify nila na hindi puro law enforcement problem ang gumagamit ng droga. Sapagkat daw kapag ikaw ay nagpupuyat na maging tricycle driver, mamasada ka, mag-duty ka bilang security guard, mag-duty ka bilang guest relations officer o GRO sa panggabi na mga duty sa nightclub o sa mga bar, at kapag nag-call center work ka, at kapag ikaw ay sundalo at pulis na naka-duty panggabi, okay lang magdroga ka kasi yan ay may social dimension na kailangan mo manatiling puyat at gising. Wow! Palakpak! Wow na wow! Kaya pala, biglang sumirit ang krimen at mga paglabag sa Dangerous Drugs Act dahil sa ganitong lohika ng mga namumuno sa kapulisan. Konsentidor at palpak ang uri ng ganong line of reasoning para lamang pagtakpan na napapalpak at nabubulok po ang kanilang law enforcement program against the war on drugs supposedly na dapat ipinagpatuloy, in-improve at inayos kung may dapat ayusin mula doon sa previous war on drugs ni Pangulong Duterte. Yan ang dahilan kung bakit gumagamit sila ng baluktot na line of thoughts and reasoning na wala na sa hulog. At lumalabas tuloy na nagiging kengkoy sila.